Sinusubukan nila siya, hindi sa lakas, hindi sa dahas, kundi sa mga tanong, maingat na pinili, maingat na inilatag, dinisenyo para mukhang simple pero may lalim na nakatago. Dahil sa puntong iyon, hindi na nila siya kayang baliwalain. Kaya lumapit sila hindi bilang kalaban, kundi parang tagapakinig. Magalang, maingat, kontrolado. Pero sa likod ng mga salita, may balak. Guro, sabi nila, alam naming totoo ang iyong sinasabi at hindi ka naaapektuhan ng opinyon ng iba. Parang papuri, pero hindi. Paglalatag yon para sa tanong na matagal na nilang pinaghandaan. Sabihin mo sa amin ano ang palagay mo. Tama bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Simple, diretso, pero hindi inosente. Dahil ang tanong na iyon, walang ligtas na sagot. Kung oo, mawawala sa kanya ang mga tao. Magmumukha siyang kakampi ng kapangyarihan. Kung hindi, magkakaroon sila ng dahilan laban sa kanya. Isang dahilan para siya'y ipahamak. Pinag-isipan nila ito. Bawat anggulo, bawat posibilidad. At sa sandaling iyon sigurado sila. Sa pagkakataong ito, nasa panalo sila. Napapalibutan. Pero nakita niya ito. Hindi lang ang tanong kundi ang intensyon sa likod nito. Ang bitag sa ilalim ng mga salita. At sa halip na sumagot, nagtanong siya, ipakita ninyo sa akin ang barya na ginagamit sa buwis. Inabot nila yon sa kanya, hinawakan niya, itinaas, at tinanong, kanino ang larawan na ito? Kanino ang nakasulat dito? Walang pag-aalinlangan sumagot sila, kay Cesar. At sa sandaling iyon nagbago ang lahat. Dahil ang sagot nila ang naging sagot niya. Ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar, at sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi pag-iwas, hindi kompromiso, kalinawan, at biglang nawala ang lakas ng tanong. Bumagsak ang bitag, walang maisagot, walang maibato pabalik, katahimikan. Dahil doon nila naunawaan, hindi nila siya kayang lampasan, hindi nila siya kayang kontrolin, hindi nila siya kayang paikutin. Pero hindi doon natapos. Dahil kapag inilalantad ka ng katotohanan, hindi mo agad tinatanggap. Minsan lalo kang tumitigas, minsan nagpapasya ka. At mula sa sandaling iyon, hindi na ito usapan. Ito ay direksyon. At napili na nila kung paano ito magtatapos.